Norman11 ABL YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird talks and tips. Hello, welcome again my fellow Kasha Bobs. For today's vlog, best time for all our offspring po. We're going to harvest them. We have 13 chicks and we're going to separate them from different cage as the breeder will breed, my fellow Kasha Bobs. All our breeder lovebirds we're going to breed as they already reached their tending cycle to our fostered chicks for 45 days, and they are able to feed themselves. So we need to remove all those chicks that we fostered, my fellow Kasha Bobs. Another splay legs lovebirds. Ito po yung mga lovebirds that we harvest, my fellow Kasha Bobs. I told that they are 13, but the remaining 4 are still young and able to feed themselves. Those lovebirds are split opa, split ino. They are here. Sila po yung mga natitirang hindi pa po natin may harvest dahil medyo bata-bata pa po sila. Yung mga opaline na split ino at split opa, split ino. I-check po natin sila mga Kasha Bobs para makita nyo po. Ayan po sila. Kuha po tayo ng isa. Kuha po tayo ng isa. Ito po may fellow Kasha Bobs. Green Ewing Opaline Split Ino, 6-link hen. Dalawa po tong Ewing na Opaline. Ito po. Hindi po ito mga Kasha Bobs. Kaso hindi pa po sila ready para ibukod. Pero susunod na rin po ang mga to. Counting araw na po at ibubukod na rin po natin sila dahil matured na rin po sila para mag-breed na rin po yung mga foster parents po nila. Ayun na po yung isa, nakakalipad na rin po sila. Ayun po mga Kasha Bobs. Ito po yung mga na-harvest po natin. Ito po isang breeding cage. Iba-iba pong parents po nila. Itong Lutino, sana po split opa po ito para magkaroon po tayo ng Lutino split opa. At yung isa, Violet Opaline. At dalawang Green Split Opa Split Ino. Ayan po, isa po yung foster parents po ng mga to. At dito naman, magkaiba pong parents. Ito, original parents po nila yung nag-alaga sa kanila. Their original parents, the one who tend them, my fellow Kasha Bobs. And these two are foster chicks from different parents. This is Moob or Ewing lovebirds. And Green Fisher. Both of these two are splay legs. Splay legs po tong dalawa at yung balahibo po nila ay natatanggal po.
Baka dala na rin po ng stress sa pag-check po natin. Pero tumutubo naman po mga kashabab. Yun po. So bali sila po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Almost 9 po sila. Plus yung 4 na po doon. Yun po yung vlog natin. Yung i-harvest pa natin itong mga kwan at mai-separate na po ng mag-big pulley yung mga breeders po natin, mga kashababs. Happy po ako dahil nakailang opaline split ino po yung lumabas po mga kashababs sa yung pong pagpaparisin natin yung mga magkakapatid. Kaso wala pa po dito, nandun pa po sila, ilang days na po, saka pwede na po silang bumaba. Ito po sila mga kashababs. Mga kashababs. Po. Saka may bagong anak na rin po yung nandito eh. Kaso bago pa lang. Tatlo ang anak po nung nandito na kuwan po mga ano to? Madilim. Par blue split opa. Saka ano to? Ano na yung pares nito mga kashababs? Saglit lang po, check po natin. Check ko lang po kasi makita na. Ito po, nakalak kasi yung nest box nila para makita po natin. Ayun po. Ang parents po ay madilim. Par blue split opa na male, saka green sable Ewing opaline. Nag-anak po ng tatlo mga kashababs. Dito po medyo madilim. May opa po. Dalawang opa mga kashababs. At saka isang normal na green. Yan po. Original parents po ang nag-aalaga. Original parents, the one tending them, my fellow kashababs. So ito na po sila. At ilalagay po natin sila sa ibang kulungan, yung sama-sama po sila. Dito po natin ilalagay kashababs sa isang double cage na may separator po. Ikat ko lang po ang video para mailagay ko po sila dahil sa pong kamay hawak ko po yung video sa itong mga ibon. At itong dalawa naman mga kashababs, ibubukod ulit natin sila sa ibang kulungan dahil wala pa po silang mga balahibo. Baka kawawa po sila kainin o tukain ng mga ibang makakasama po nila. Lalo't parehas silang splay legs at wala pa pong balahibo, hindi pa po sila ganun nakakalipad. Ayun po yung tali sa kanilang paa, magtuwid yung kanilang paa mga kashababs. Ayun po, ayun, both are splay legs and we need to separate them from those other young chicks because the main reason is that they don't have enough feathers to fly to protect themselves, my fellow kashababs. At the same times, both of them are splay legs, unable to walk properly or balance their body. Ayun po. Again, maraming salamat my fellow kashababs. Thank you for watching to my channel, Norman Iranuan. Don't forget to like, share, and subscribe my fellow kashababs.